kawawang buhay. May kabaliktaran, no? Naging kawawang buhay yung inabot nila doon. So, yung tinakasan nilang gutom, inabutan naman nila kamatayan. Kamatayan. Tayo po ba? Okay. Alam din naman natin yung salita ng Diyos, di ba? Pag ikaw ba naharap sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong problema, ano yung ginagawa natin? Kung ikaw ay naharap sa mga problema, sa mga difficulties, prayer. Praise the Lord. Prayer. Ano pa? Pero normally, ano yung ginagawa ng isang tao pag nandun na siya sa sitwasyon na hindi maganda? Ha? Malululong sa alak, sugal, sigarilyo, or worst case scenario, akyat siya ng poste ng Tarelco. Yung live hindi yung pag-brown out. Akyat sa Tarelco, maglalambi-lambitin doon. Okay, at least sikas siya sa social media. Okay, o kaya ay akyat sa isang mataas na building. Walang mataas na building dito sa atin. Mataas siya sa Makati. Akyat sa mataas na building at tatalon. Pero may parachute. Diba ganun ang nangyayari? Pag nandun ka sa isang difficult situation, isipin mo na tapusin na lang yung buhay. Tapusin na lang yung buhay. Yung iba naman, dahil may mga pamilya, ayaw niyang umalis dito sa mundo to kasi yung iwanan niya, inisip niya, tatakbo siya sa London. Oo. Ang dami pa naman dito nun sa barangay natin, di ba? Oo, ang dami. London dito, London, ganyan. Iba-ibang pangalan iba-ibang pangalan, pero isa lang yung nature. Mamaya napunta siya sa loan shark. Lending na tatakutin ka hanggang sa hindi ka makapagbayad. Okay? Yun ba ang solusyon or pag ginawa mo yun ay mas lalong nagiging problema? Lalong bibigat kasi maglo-loan ka dito, isipin mo ano kayo pangbabayad ko. Maglo-loan ako dito, pangbayad ko dito. O yun, nababayaran mo, paano naman yun? Pareho din. Oo. Or, worst is, yung sitwasyon nila Elimelech, from Bethlehem, House of Bread, pumunta sila sa Moab na merong incest na origin. Ibig sabihin, hindi magandang origin. So, kumbaga sa atin, gagawa ka ng remedyo, pero yung remedyong yon ay hindi maganda na klaseng remedyo. Gagawa ka ng paraan para kahit ibenta mo na yung sarili mo. Hindi na magsisimba muna. Bakit? Kasi dito, may bigas, may libre pang sakay. Oh. Linggo, dito muna ako. Kasunod na lang ako linggo magsimba. Kaya pagkatapos na lang na election. So, maghanap tayo, ibig ko sabihin, maghanap ka ng isang solusyon na later on, you will find out ang wakas na ito hindi maganda. Kung paano sila Elimelech, Malon-Pilyon, namatay doon sa kung saan iniisip nila, doon magkaroon tayo ng magandang buhay kung hindi pala. Okay? So, ano ang magandang gawin natin? So, oras na ibig sabihin ay hindi natin verse 1 to 5 pa lang pala tayo. So, hindi tayo abot doon sa where you go, I'll go. Okay? Pero dito na lang. So, tingnan natin ito. First things first, bakit kasi nagkaroon ng famine? Bakit kasi nagkaroon ng taggutom? Dahil ang mga Israelita, yung kanilang relasyon sa Diyos ay hindi tama. Kung minsan maganda, kadalasan ay hindi. At sila ay
nagtitiwala hindi kay Yahweh, kundi sa mga Diyos-Diyosan. Yung application natin, ano pa meron yun? Okay. So, una is, saliksikin natin ang ating mga sarili. Nasaan ba tayo pagdating sa relasyon natin sa Diyos? Okay. Siyempre, hindi nyo masasagot dito ngayon. Personal na magsaliksik kayo. Nasaan ba kayo? Wala tong edad, wala tong pinipiling edad. Edad ni Apong Oring, nandito si Apong Oring. Edad ni Apong Telang, o edad nila itong mga kabataan. 16? 16 ka na? Ano man yung edad mo, tingnan mo kung nasan ka pagdating sa relasyon mo sa Diyos. Seryoso ka ba sa iyong relasyon sa Kanya, sa Panginoon? Or happy-go-lucky? Sa Spanish ay kesera-sera. Diba? Kesera-sera. Whatever will be, will be. Or sa panahon ng mga judges ay gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Ayon sa ayong pananaw. Itong tama sa akin di ba? Yun ba? Or dapat ba consistent? Maging consistent. So, ang kailangan natin is maging consistent tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kung consistent tayo, may problema o wala, sa Panginoon ka. Lungkot o masaya, hirap o ginhawa, dapat nasa Panginoon tayo. Hindi bumababa. Dapat tumataas. Para siyang hindi roller coaster. Ano ba yung magandang ride? Hindi, lahat ng rides bumababa Kahit yung biking. Ganyan-ganyan lang yung dapat pataas ng pataas, paangat ng paangat yung ating relasyon. Hindi dahil sa takot, kasi baka umaangat yung ating relasyon sa Diyos dahil iniisip natin may bigwan na darating. Meron ba bigwan? Dapat umaangat ang ating relasyon sa Diyos, lumalalim ang ating pananampalataya kasi may big J na darating. Darating na muli si Jesus Christ. Yung big one, pinaghahandaan nyo si Jesus Christ, hindi. Buti pang si Jesus Christ ang paghandaan natin. Diba? So, tumataas ang ating pananampalataya dahil ang Panginoon Jesus, kabalik siya muli. Okay? So, pag okay ang relasyon mo, nangyari kasi itong famine dahil hindi maganda ang relasyon ng may sarita sa Diyos, kaya nagkaroon ng famine. Pero kung okay yung relasyon natin sa Diyos, unang-una, kung magkaroon man ng sitwasyon, kung magkaroon man hindi magandang problema, alam mo na kung gagawin mo. Diretso kang manalangin sa Panginoon. Hindi ka na mag-isip kung ano kayang gagawin ko. Puntahan ko kaya si Joel. Si Joel maraming pera. Nabasa ko yun sa post Pupuntahan ko kaya si... Di ba? Kung saan na tayo mag-isip. Pero kung maayos ang relasyon natin, kung consistent ang ating relasyon sa Diyos, payapa ka. Peace of mind na, ay Lord, ganito yung sitwasyon ko ngayon. Ganito yung sitwasyon namin ngayon. Yan. Para ka lang nakikipag-usap sa Panginoon. And then, kung maayos sana yung relasyon ng pamilyang ito, Elimelech, Malon Kilion, at si Naomi sa Diyos, ay hindi sana nila isipin na umalis sa Bethlehem. Kasi later on, sa chapter 1 pa lang, chapter 1 pa rin, mababasa rin natin na nag-provide ang Panginoon. Okay, pero kung tamang kanilang relasyon, hindi nila sana maisip na umalis. Pero dahil panahon ito ng mga judges, walang hari sa Israel, at ginagawa nila kung anong gusto nilang gawin. Ay, tara, alis tayo dito. Alis tayo. Bahala ka. Gusto nyo magluto? Ay, kami, alis kami. Diba? Pero sa atin,
Kaya tayo nakakapag-isip ng iba-ibang paraan, iba-ibang solusyon, dahil hindi maayos yung relasyon sa Panginoon. Pero kung maayos yung relasyon mo sa Panginoon, solid. Solid north. Solid ang relasyon mo sa Panginoon. Solid ang relasyon mo sa Kanya. Hindi magbabago. At pag umabot ka sa mga ganitong sitwasyon, whether maganda o hindi maganda, tatawag ka sa Kanya. Pag magandang sitwasyon, nagpupuri ka, nagpapasalamat, di ba? Pag hindi magandang sitwasyon, dumudulog ka, lumuluhod ka sa Kanya. Amen ba? Ayan ang maganda. So, pinakasusi dyan is, dapat maging consistent yung relasyon natin sa Kanya. Hindi dapat magbabago. So, yun. 1, 2, 3. Amen ba? So, itutuloy natin ito. Next Sunday, start tayo sa verse 6 and 7. And hopefully ay hanggang matapos yung chapter 1. Di tayo tumayo. Tayo na lang.